Good day mga kaadis. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kung ano ba ang dapat nating bilhin as a newbie. Newbie mga kaadis, yung nagsisimula pa lang. Okay mga kaadis. Marami kasi tayong newbie na kasama na gusto ng adenyum. So, dalawa yung pagpipilian yung mga kaadis, mga kakilala nating mga newbie o kasama nating mga newbie. It's either magsimula kayo sa seeds or grafted seedlings. So, first sa seeds tayo mga kaadis. Sa seeds mga kaadis, sa nakikita nyo, pareho lang ang hitsura niyan. Pwede kong sabihin variegated ito, pwede kong sabihin mga sumalens, anaconda, arabicum, ganun nga mga kaadis. Halos pareho lang yung hitsura, magdepende sa sizes mga kaadis. So kung newbie ka, at for sure hindi mo alam talaga kung ano talaga yung hitsura niya. Kahit ako, medyo matagal na ako na nag-adenyum, around mag 3 years na, 4 years mga kaadis, hindi nyo talaga mahahalata kung anong klaseng seeds yan ng adenyum, variegated, arabicum, or ang tawag nito mga anaconda, sumalens. Yun nga mga kadis, kung mag-start tayo sa nagbebenta nito, maraming nagbebenta ng variegated, marami din nagbebenta ng single petal lang. Yan ang delikado mga kadis. Kahit ako, kung scammer pa lang ako or gusto kong manloko ng kasamahan natin, pwede kong sabihin na variegated yung seeds ko kahit single petal lang. Kaya yung mga newbie dyan, alam nyo na, huwag magkumpiyansa, huwag magtiwala kahit nakikita nyo ng legit yan na seller. Di natin alam kung reseller yan siya mga kadis. Baka yung kinunan niya is nagloko, or sabihin natin na anong tawag nitong old stock na yung seeds niya. Delikado yan mga kadis, kaya kailangan ka ng magandang germination method niyan. So kung sa seeds din magka-kadis, mag-start ka sa seeds, ayun nga, either old stock or bagong stock yung seeds niya. Kung old stock yung seeds niya mga kadis, matagal yan mag-germinate or mabubulok na lang yan mga kadis. About meron akong seeds dito na mag 2 months na. Gagawa natin ng video mga kaadis sa kung ano ang magandang method. Tingnan natin kung mabubuhay talaga mga kaadis. Papakita ko sa iba pa nating video, kaya mag-subscribe kayo sa hindi pa naka-subscribe para makita niyo yung video natin. So balik tayo sa seeds mga kaadis. Germination process. Kung mag-start ka sa seeds, kailangan mo i-germinate talaga. Ibabad sa detain, ilang oras, or ditain, fungicide, tapos i-tissue method mo. Pwede mo ring erekta sa seedling tray, pwede mo ring erekta sa seedling bag, yung nakabag ng mga cellophane, ganito mga kaadis, pwede mo erekta. I-detain mo talaga, or detain or fungicide, anong mga klaseng fungicide yan mga kadis, para hindi mabulok, hindi atakihin ng fungus. Ayan, medyo matrabaho na yan mga kadis sa mga gusto magsimula sa seeds, sa mga newbie na gusto magsimula sa seeds. Tapos ngayon mga kadis, ang beauty ng adenyum mga kadis is the caudex and yung flower nya. So kailan mo makikita yung taba ng caudex nya at yung flower nya? So tatakbo pa yan ng ilang months mga kadis. It's about 6 to 8 months. Diyan mo makikita lumalaki na yung caudex nya, or at mag-start na yan mag-flower. Ngayon mga kadis, kung binili mo ay variegated na seeds, yun nga, dahil gusto mo makamura, tsak mamumura ka talaga, or makakamura, or magmumura ka talaga mga kadis. Kasi nga yung variegated, wag, di naman kay naninira ako ng seller, pero sa totoo lang mga kadis, na experience ko yan, bumili ako ng variegated, yun nga, legit yung seller, pero maliit lang yung chance niya mga kadis na mamamana, makukuha niya yung trait ng kanyang mother plant.
Kung Ferrari yung mother plant at saka nagbunga, hindi ibig sabihin na yung bunga Ferrari talaga yan mga kaadis. Hindi ganun mga kaadis. Babalik yan sa pink o anong kulay niyan mga kaadis. Kaya sa mga gusto ng variegated seeds, mag-iisip-isip na kayo sa mga newbie dyan. Huwag kayong magkumpiyansa. Kung gusto ko mangloko mga kaadis, marami akong seeds, pwede ko sabihin variegated. Kaya mag-ingat tayo sa scam mga kaadis. Kasi maraming scammer ngayon, lalo na sa sitwasyon natin ngayon na sa pandemya tayo. Maraming naghahanap ng paraan para magkapera kahit maruming paraan mga kaadis. So ganun nga, after 8 months, pwede mo siyang i-graft. Kailangan mo talaga i-graft mga kaadis. Kung bumili ka ng seeds na ubisome, mura lang yan, nasa 250 each or 3 pesos each mga kaadis. Yan nga, pag i-germinate mo, it takes time, marami ka pang gagawin mga kaadis. Tsaka pag 8 months gusto mo nang magkakulay or mag-iba-iba na yung kulay ng flower niya, so dyan na papasok ang grafting mga kaadis. About grafting, meron tayong video dyan mga kaadis sa YouTube channel natin. So i-graft mo na yan siya mga kaadis, tatakbo na naman yan mga ilang months. Sa grafting din mga kaadis, medyo mahirap yan kung hindi ka marunong mag-sterile technique. Yun talaga ang pinakamagandang sa grafting mga kaadis. Sterile dapat, kasi yung fungus, kung ano pa yung mga microorganism pwedeng mapunta sa wound cut ng ating adenium, nabubulok yan mga kaadis. Tapos for example nag-sprout na, so tatakbo na naman yan ng mga 2 months para mag-flower, para makikita mo yung tunay na kulay ng flower niya. Tapos may experience mo pa dyan ang mga problema, mga mites, sa either mabubulok yung ugat ng ating adenium mga kaadis. Hindi ko kayo dinidiscourage, para sa aking opinion lang ito. Mas maganda talaga na mag-start kayo sa grafted seedlings. So ganun nga sa seeds mga kaadis, na-explain ko na. So punta tayo sa grafted naman mga kaadis. Kung newbie ako mga kaadis, tapos wala akong pasensya or gusto kong makita ko agad, hindi natatakbo ng ilang mga buwan pa mga kaadis, go na tayo sa grafted. Itong grafted ko mga kaadis, ito yung sa video natin tungkol sa new variety ng Taiwan. So Ferrari ito mga kaadis, yung Amaryllis na graft ko na, ito na delay kasi kunti, maiksi pa lang yung saya niya, around ganito pa lang mga kaadis. Ayan, yun, ngayon mataas na siya mga kaadis. Kaya gigil na ako i-graft ito mga kaadis para maparami natin at saka magkaroon naman ng Ferrari yung ibang kaadis natin or mga kahabi natin. So marami tayong seller nang bibenta ng grafted mga kaadis. Kaya maganda magsimula sa grafted. Kasi sa grafted mga kaadis, once na healthy yung adenium na pinagkukuhanan nyo na seller, pagdating sa inyo mga kaadis, mga 1 or 2 months, 2 to 3 months, usually 2 months mga kaadis, mag-start na yan mag-flower. Basta tama yung pag-alaga nyo, tama yung pag-recover nyo sa kanila. Once na kasi i-ship yan mga kaadis, dapat tama yung pag-recover mo sa kanila. Meron ka talagang tawag nitong mga measures para hindi mabulok or hindi masira yung adenium natin mga kaadis. So sa mga newbie, para sa akin mas maganda mag-start tayo sa grafted seedlings. Kung mahaba ng sayon, gusto mo nang mag-start ng seeds, pwede na mga kaadis, bili kayo ng ubisome seeds, pang rootstock. Diyan na yung kasi nakikita nyo na yung ganda ng adenium, nakikita nyo na agad yung kulay, flower nya, kung ano yung beauty nya, characteristic nya. So ready na kayo mag seeds mga kaadis. So sa mga newbie, para sa akin lang iwan ko kung depende siguro sa tao yan, kung may tao talaga na gusto niyang
sa simula pa lang, kung gusto niya mag-start talaga sa seeds, so pabayaan natin kung gusto niya sa seeds. Basta para sa akin, kung seeds or grafted, sa grafted talaga tayo mga ka-adis. Sure na yan mga ka-adis, na yan talagang flower. Maliban lang kung may scammer na gusto talagang magkapera, kumbaga nilagyan lang ng code, nilagyan lang pang name tag, pangalan niya, pero yung dinugtong pala ay tawag nito single petal lang, rootstock lang na sayon. Kaya sa mga newbie natin, laging tandaan, bago tayo mag-transact, especially sa grupo natin, medyo marami na tayo, Adenium and Cactus Habies of the Philippines, hindi natin alam, meron na tayong scammer dyan, meron na tayong nakapasok ng scammer dyan. Kaya sa mga may nakatransact na medyo tagilid, may problema, huwag niyong kalimutan or huwag kayong mahiya na mag-share or mag-PM or mag-post. Makikita ko yan mga ka-adis. Ilagay niyo ang pangalan mga ka-adis or i-PM niyo sa akin kung gusto niyo ng privacy. Kasi para hindi na maka-biktima pa ng iba pa nating kahabi mga ka-adis. Saka i-check niyo lagi yung wall, Facebook wall, hingian niyo ng proof, magtanong-tanong kayo sa grupo natin, check may mag-feedback yan. Kung wala talang mag-feedback, huwag mong ituloy mga ka-adis. About COD naman at COP mga ka-adis, meron kasing yun nga, kasi marami ng scammer ngayon, marami ng i-scam, so merong naguguluhan kung COP or COD. Mas gusto nila ng COD. Ganito yung COD mga ka-adis. Kung COD kasi mga ka-adis ay kailangan mag-risk yung seller. Ano nga mga ka-adis? What if hindi tatanggapin o hindi kukunin ng buyer yung item? Naranasan ko na to mga ka-adis. Hindi kinuha yung item kasi nagamit pang tuition yung pera. So sino ang kawawa mga ka-adis? Lanta yung plans, kawawa yung seller. So wag, sa mga newbie naman na gusto mo order at saka alanganin, wag kayo mag-alanganin mga ka-adis. I-sure nyo din, pag-usapan nyo kung papayag yung seller ng COD, go. Or kung ayaw niya COP, kung ayaw nyo ng COP, wag nyo nang ituloy mga ka-adis. Kaya maghanap lagi kayo ng legit na seller. Marami tayong seller ng grafted seedlings, marami din yung seller ng seeds dyan sa grupo natin. Kahit sa ibang group, nagpo-post din yan sila mga ka-adis. So grafted or seeds, nasa inyo na yon. Basta para sa akin, for newbie is grafted tayo mag-start mga ka-adis. Tapos about naman sa COP, COD, cash on delivery or payment first mga ka-adis, para sa akin, basta first order, payment first talaga ako mga ka-adis. Mahirap kasi kasi sa sarili ko, alam ko na legit talaga ako, hindi, ayaw ko nang may masasabi yung bumibili sa akin. So payment first ako. Kung nagtiwala na ako, marami na akong mga post ng customer ko na ganyan, nagtiwala na ako sa kanya, pwede na ako mag COP or COD niyan mga ka-adis. At saka sa mga seller naman sa seeds at saka grafted seedlings, please sa mga seeds seller, i-guide nyo yung mga kasamahan natin o bago natin kasamahan na nag-a-add-in yung mga ka-adis. Kasi yung mga kasamahan natin, wala pa yang alam. Marami nga sa YouTube, pero kailangan talaga ng guidance ng seller. Help naman tayo mga seller. At saka sa grafted naman, tulong-tulungan natin yung bumibili sa atin para naman gumanda yung pag-aalaga ng kanilang mga adenium. Maganda ang adenium mga ka-adis. Pwede mo ma-root train, pwede mo siyang ma-train yung mga stem ng bonsai, at saka pwede mo siyang i-graft. Yun ang masaya doon mga ka-adis. Nakakaaliw yung adenium. So ganun lang mga ka-adis. Seeds or grafted. Grafted mga ka-adis. Grafted, i-graft na natin to mamaya mga ka-adis. Kasi gigil na ako nitong Ferrari.
Maraming salamat mga ka-addis. Sana naintindihan nyo. Seeds, tatakbo pa ng ilang buwan bago nyo makikita yung flower niya. It takes time, patience, and effort. Grafted, 2 to 3 months may makikita ka na, basta tama lang yung pag-aalaga mo. So maraming salamat mga ka-addis. Kung may katanungan kayo, tanong lang kayo sa baba. Marami pa siguro kung hindi pa nasabi. Tsak, marami pa. Mag-comment lang kayo sa video na to sa baba. Negative or positive, okay lang yan mga ka-addis. Tanggap ko yan. Kasi kaya nga, hindi pa ako eksperto. May experience lang ako. Gusto kong i-share sa mga ka-newbie natin o mga ka-addis na baguhan pa lang. So maraming salamat mga ka-addis. Mag-iingat tayong lahat and God bless.